Tayo'y magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dama ni Maria ang kalooban ng Diyos, kaya nagmamadali siyang umalis para dalawin si Elizabeth. Ibig din ni Maria na maibahagi ang kahangahangang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balitang taglay niya sa kanyang sinapupunan. Ang pagtatagpo ng dalawang ina ay naging isang masayang himig ng papuri sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Your
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Ito, aking pangingibig, ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya sa bukid. Ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan, tugtugin at alpa-awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy, Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Purihin natin ang poon na siyang humirang sa Birheng Maria, na maging ina na aking tagapagligtas. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin at utos mo'y tutuparin. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Tayo'y nasa ika-6 na ng ating ginagawang nobinaryo para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Kagabi ay napakinggan natin ang salaysay ng pasimula ng pagkakatawang tao ni Jesus sa sinapupunan ni Maria matapos niyang tanggapin ang alok na siya ang maging ina ng nagkatawang taong anak ng Diyos. At sa pagpapatuloy ng kwentong ito, ating ngayong napakinggan ang pagtatagpo ng dalawang babaeng pinagpala. Sa kanilang sinapupunan, naroroon ang mga sanggol na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos sa kanyang grasya at sa kanyang pagmamahal. Pinagpala sapagkat yung kanilang tinanggap na biyaya at karangalan ay masasabi nating kakaiba at hindi pangkaraniwan. Una nating narinig si Elizabeth nung nakaraang mga araw, mabuting tao, kagaya ng kanyang asawang si Zacarias, bagamat hindi magkaanak. At ang dahilan, sinabi sa Ebanghelyo, sapagkat siya'y baog at sila'y kapwa matanda na. Pero sa kabila, nung parang imposible ng kalagayan at sitwasyon, sila'y binayayaan ng Diyos ng anak. At hindi lang pangkaraniwang sanggol, kundi may mahalaga pang papel sa paghahanda ng daraanan ng Mesiyas. Narito rin ang mahal na inang si Maria. Siya'y nakatakdang magpakasal, gaya ng narinig natin kagabi, pero bago pa sila nagsama, siya'y natagpuang nagdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bagamat walang naging relasyon sa kanino mang lalaki, bagamat siya'y bata pa, pinagkalooban siya ng tanging responsibilidad at karangalan na maging ina ni Jesus. So dalawang babae, nagtagpo at narito ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Sa gabing ito po, nais ko kayong anyayahan na patuloy nating ituon ang ating pansin sa ating bahal na Inang Maria na patuloy na umaakay sa atin, lalo na sa ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Siya at ang kanyang pinsang sa Elizabeth ang hayaan natin na gumabay sa atin sa pagninilay na ito
sa 3 bagay na nais nating matutunan mula sa Kanya. Una sa lahat, ang kahalagahan ng attentiveness. Attentive, binibigay ng buo ang atensyon. At ito'y nakita natin kay Maria. She was attentive to what God was revealing to her through the angel. Kaya naman, hindi iyon nagtapos nung malaman niyang siya'y hinihirang at inaalok na maging ina ni Jesus. Kasi kung matatandaan niyo po kagabi, pagkatapos na ito'y kanyang tanggapin, pinaalala rin sa kanya ang iyong pinsang si Elizabeth, bagamat matanda na, ay nagdadalang tao at nasa ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Kaya nga, sa pasimula ng Ebanghelyo ngayon, sinabi, si Maria nagdudumaling pumunta kay Elizabeth. She was attentive to what God has revealed to her. So nagdudumali sapagkat nais niyang ibahagi yung kanyang tinanggap na biyaya, pero nagmamadali rin siya sapagkat nais niyang damayan at tulungan ang kanyang pinsan na nasa huling mga buwan na bago siya manganak. Yun po yung kahulugan ng attentiveness, ang pagbibigay ng buong pansin kapag may nagsasalita upang ito'y ating maunawaan, upang siya'y ating maintindihan, at mula dito matutunan natin kung ano ang dapat nating gawin o itugon. Sa mga darating na araw, marami tayong pagtitipon na dadaluhan. No? Pamilya, magsasama-sama, magkakaibigan, buong angkan, kapitbahayan, iba-ibang organisasyon. At mahalaga na itong una nating lessons mula sa ating mahal na ina ay ating mai-apply o mai-practice sa pagiging attentive sa mga taong kaharap at kausap natin. Kasi minsan po nakakalungkot sa kabila ng pagsisikap ng tao na ibukas yung kanyang sarili, pero hindi naman natin napapansin. Naririnig pero hindi nauunawaan. O minsan, hindi talaga napapakinggan sapagkat maraming ibang pinagkakaabalahan. At alam natin kung gaano kalungkot sa isang tao na matapos mong masabi ang lahat, hindi naman pala naintindihan. Kaya tuloy, hindi rin natin matanggap yung response, yung tugon na inaasahan natin. Kasi hindi naman nagbigay ng atensyon. They never paid attention to the one speaking. Be attentive. No? Makinig at intindihin natin. No? Sana po pag nagsama-sama, hindi naman ito madalas, hindi naman matagal, bigay muna natin yung sandali sa mga taong kasama natin. Attentiveness, gaya ng kay Maria. Ikalawa, na nais nating matutuhan sa mahal na ina, ay ang kanyang availability. Nilarawan siya kagabi bilang isang birhen. At bahagi ng pangunawa sa pagiging birhen ay ang kanyang kahandaan upang tumanggap ng ibinibigay sa kanya. Yun po yung availability. At si Maria, she was available to welcome yung kaloob ng Diyos, si Jesus, na kanyang magiging anak. At mula dito, she became more available upang yung kanyang tinanggap ay maibahagi rin sa iba. At sa pagbabahagi nito sa iba ay maging daan upang siya rin ay makapaglingkod sa kanila. It was really humbling kapag iisipin natin, ina ng anak ng Diyos,
pero maglilingkod, magsisilbi sa isang pinsan na manganganak. Ina ng anak ng Diyos, pero patuloy na magsisilbi sa kanyang anak, kay San Jose, at sa marami pang mga tao pagkatapos na naging bahagi ng grupo at pamilya ni Jesus. Yun po isang napakagandang matutunan natin kay Maria. Dahil minsan yung tendency natin, kapag nagkaroon tayo ng konting pribilehiyo, konting karangalan, pakiramdam natin umaangat tayo at parang hirap na tayong magsilbi. Dapat tayo na ang pagsilbihan. No? Pero kay Maria, sa kabila ng pinakamataas na karangalan, ina ng anak ng Diyos, pero ipinakita sa paglilingkod, sa pagsisilbi, and becoming available. At yung kagandahan po nito, hanggang sa ngayon, lagi pa rin siyang available. Kaya nga po tayo sa parokya, mapalad tayo, siya rin ang ating patrona, no? Bilang Our Lady of the Blessed Sacrament. Siya pa rin yung ating takbuhan. Siya pa rin yung ina na laging nakahandang tayo ay damayan at pagsilbihan. At yun po yung nais nating matutunan sa Kanya ngayong gabi. Matuto tayo to make ourselves available for service. At ito po'y nangyayari kahit sa pang-araw-araw na sitwasyon. No? May mga kasamahan tayo, minsan kailangan ng tulong, minsan maliit, minsan malaki yung tulong na kailangan. Ang mahalaga, after recognizing yung kanyang pangangailangan, ay maibigay natin yung paglilingkod, yung availability na meron tayo. Ikatlo po at panghuli, nais din nating matutunan kay Maria ang pagiging tagapaghatid, tagapagpaalala ng presensya ng Diyos. Nung marinig ni Elizabeth ang tinig ni Maria, anong kanyang sabi? Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, si Juan Bautista, ay lumukso, para bang lumukso sa tuwa. Dahil nakilala niya na nandoon ang presensya ng Diyos. Tagapagpaalala ng presensya ng Diyos. At ano ang hatid ng presensyang ito ng Diyos? Ito po yung 4 na biyaya na hiniling natin sa panahon ng Adbyento. Ang biyaya ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pagmamahalan. Ito naman din ang lagi nating hinihiling sa Diyos. Na huwag tayong mawala ng pag-asa upang patuloy tayong makaharap at magsumikap sa buhay, na magkaroon ng kapayapaan sa isip, sa kalooban, hindi lang sa sarili, kundi sa buong mundo, sapagkat ito'y totoong kailangan natin ngayon. Nais natin ng kagalakan, hindi lang na tayo'y tumatawa, kundi yung kagalakan na hatid ng Espiritu ng Diyos. At sa huli, ang pagmamahalan na sinabi ni Jesus ay palatandaan na kayo ay mga tagasunod ko sa tuwing kayo'y nagmamahalan. So kapag ang presensya ng Diyos ay naranasan natin, dalangin natin itong 4 na biyayang ito ay maranasan din natin. At si Maria na ating ina, yun din po ang kanyang hinahatid sa atin. Siya'y instrumento, nagpapaalala sa atin, kasama natin ng Diyos, at dahil kasama natin ng Diyos, makakaasa tayong matatanggap natin ang 4 na biyayang ito. Kaya po, ngayong gabi, ika-6 na, nalalapit na tayo sa pagtatapos
ng pagdiriwang doon sa pinakatampok ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus. At ngayon ang ating mahal na ina, ang ating taga-akay, siyang ating tagapagturo, at tatlong bagay ang nais nating matutunan. To become attentive, to become available, and become bearers of Jesus to others. Hilingin po natin ito sa loob ng ating banal na misa at nawa sa pag-akay ng mahal na ina, tunay na maging makabuluhan at mabiyaya ang ating pagdiriwang. Purihin natin ang poon na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Dalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbubunga nawa ang aming pagdidebosyon sa kamalmahalang puso ni Jesus at kalinis-linis ang puso ni Maria tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakakatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway kami maging bukas palad na pamayanan na nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik natin idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mo ang aming mga kahilingan. May pagdiwang nawa namin ng may galak, ang pagsilang ng iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga pusong
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakakain sa iyong dambana ay pabanilanwa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos at sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang ng iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kay sanang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon rin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, nina San Zacarias at Elizabeth, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y mga anak ng Diyos. Bilang isang angkan, tumawag tayo sa Ama gaya ng itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian hanggang sa walang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Bahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Mga kapatid, naririto si Jesus. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng gantimpala
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.